Tuwing Disyembre, naglalagay sina Trevor at Jess ng magagandang dekorasyong pampasko at ang kanilang anak na si Maddie ang naglalagay ng bituin sa puktok ng puno. Ngunit habang tumatanda si Maddie, nawawala ang interes niya sa tradisyong ito. Isang taon matapos maghiwalay ang mag-asawa, mag-isa nang naninirahan si Trevor sa Hertfordshire. Simple lamang ang kanyang bahay at kailangang hulugan ng barya ang kuryente para gumana. Ngunit patuloy pa rin niyang sinusunod ang kanyang mga tradisyong pampasko. Kumakain siya ng candy mula sa advent calendar at pinalalamutian ang puno gamit ang isang balot ng candy. Nang tumawag si Jess, kinailangan ni Trevor na lumabas sa lamig upang magkaroon ng maayos na signal. Sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na dumating ang kanyang pamilya para sa bakasyon upang maipasyal niya sila. Ngunit bigla siyang pinutol ni Jess ng malaking balita. Ang bagong nobyo ni Jess ay may villa sa Barbados, kaya doon nila balak ni Maddie gugulin ang mga pista opisyal. Inalok din ng nobyo ni Jess na siya ang magbabayad ng matrikula ni Maddie sa kolehiyo. Ngunit sinabi ni Trevor na hindi na iyon kailangan dahil kaya niyang tustusan ito. Hindi sinabi ni Trevor kay Jess na baon pala siya sa utang. Dahil sa labis na lungkot, pinatay niya ang mga ilaw ng kanyang Christmas tree sa lokal na paaralan. Tumutulong si Trevor sa pag-oorganisa ng mga pagdiriwang ng Pasko. Tinawag siya ng punong guro sa opisina upang mag-toast bilang huling pagkakataon at pinaalalahanan siyang iyon na ang huli niyang araw sa trabaho. Nang tanungin siya kung may nakahanda na siyang bagong trabaho, sinabi niyang wala. Kalaunan, may tumunog sa kampana ng pinto at dali-daling binuksan ni Trevor ang pinto. Ngunit isang sanggol sa loob ng basket ang kanyang nadatnan. Ipinakita niya ang sanggol sa isang guro na nagpaliwanag na isa sa mga ina ang pumayag na ipahiram ang kanyang anak para sa eksena ng kapanganakan ni Jesus. Inilagay ni Trevor ang sanggol sa sabsaban at sa wakas ay nakapagsimula na ang palabas. Habang isinasagawa ang dula, si Trevor ang namamahala sa musika at mga sound effect. Paulit-ulit din niyang tinitingnan ang kanyang telepono at nalaman niyang napakamahal pala ng kolehiyong papasukan ni Maddie. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang house-sitting company na dati niyang pinagtatrabahuhan at inalok siya ng trabaho. Habang hinihila ang lubid upang itaas ang bituin sa entablado, sinubukan ni Trevor na ipaliwanag na hindi na siya nag-house-sit. Nang sabihin ng empleyado kung magkano ang magiging sahod, labis na nagulat si Trevor sa laki ng halaga kaya binitawan niya ang lubid. Nahulog ang bituin sa entablado at natakot ang mga bata. Naging interesado na si Trevor sa trabaho, ngunit kailangan niyang makarating sa London bago mag-alas 5 para sa isang interview. Matapos ang programa, pinatay ni Trevor ang lahat ng ilaw at umalis sa paaralan. Ngunit bumalik siya nang marinig niya ang isang umiiyak. Naiwan pa rin ang sanggol sa entablado, kaya binuhat niya ito at nagtungo sa opisina ng punong guro upang hanapin ang numero ng telepono ng mga magulang sa direktoryo. Sinubukan niyang tawagan ang mga ito, ngunit walang sumagot. Ilang sandali pa, desperado na si Trevor na makasakay ng tren papuntang London. Ngunit hindi pa rin tumatawag pabalik ang mga magulang ng sanggol. Kaya nagpasya siyang dumiretso na lang sa kanilang bahay. Sa kanyang pagkagulat, nasa ina ang kanyang sanggol at ipinaliwanag nitong hindi niya ito nadala sa palabas dahil may sakit siya. Ibig sabihin ang sanggol na nasa basket ay iniwan lamang sa paaralan. Tumawag si Trevor sa punong guro para humingi ng tulong, ngunit paalis na ito ng bayan kaya sinabi nitong siya na ang bahalang mag-ayos ng problema. Pagkatapos ay tumawag siya sa pulisya. Ngunit makakapagpadala lamang daw sila ng tao makalipas ang 3 hanggang 4 na oras. Dahil kailangan ng umalis ni Trevor, pinayuhan siyang subukan ang social services. Agad niyang tinawagan ang social services at sa wakas ay may nakausap siyang pumayag na sunduin ang sanggol. Habang naghihintay, nag-impake si Trevor ng kanyang bag. Nang siya'y lumingon, wala na ang sanggol. Tumakbo siya upang hanapin ito at naabutan niya ito bago pa mahulog sa hagdan. Ilang sandali pa, dumating na rin ang ahente ng social services. Ngunit nang iaabot na ni Trevor ang sanggol, muli niyang natuklasang walang laman ang basket. Nagsimulang maghanap si Trevor sa buong bahay habang tinatawag ang bata na Baby Jesus. Kaya inakala ng ahente ng social services na baka baliw siya. Iniwan nito ang kanyang calling card sa mesa at sinabihang tawagan na lamang siya kung talagang makahanap siya ng sanggol. Saka ito umalis. Sa huli, natagpuan ni Trevor ang sanggol sa ilalim ng mesa ng Christmas tree at tumakbo siya upang ibigay ito sa ahente, ngunit paalis na ang sasakyan nito. Sinubukan niyang tawagan ang ahente, ngunit hindi ito sumagot ng telepono.
nagpasya si Trevor na dalhin na lamang ang sanggol sa tanggapan ng social services. Ngunit nalaman niyang sarado na ito. Sumunod, tumawag siya sa istasyon ng pulisya. Ngunit mahina ang signal at tuluyang naubos ang baterya ng kanyang telepono. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, kinailangan niyang isama ang sanggol sa London. Pagkatapos ng biyahe sa tren, dumating sila sa isang napakaluhong gusali at siniguro ni Trevor na hindi makikita ang sanggol sa kamera nang pindutin niya ang doorbell. Habang naghihintay sa lobby, itinago niya ang sanggol sa loob ng kanyang backpack hanggang sa dumating si Petra upang salubungin siya. Kinailangan ni Trevor na pumasok sa elevator ng pailag upang hindi makita ni Petra ang mukha ng bata. Matapos ang pagpapakilala, ipinakita ni Petra kay Trevor ang isang fob na kailangang gamitin upang makapasok sa apartment at penthouse. Habang nasa elevator, gumawa ng maliliit na tunog ang sanggol, kaya nagkunwari si Trevor na sa kanya iyon nanggaling. Nakapunta sila sa penthouse na babantayan ni Trevor at humanga siya sa ganda nito. Patuloy na gumagawa ng ingay ang sanggol, kaya inalog ni Trevor ang kanyang katawan upang patahanin ito. Ngunit, nauwi lamang ito sa pag-utot ng sanggol, kaya nagkunwari na naman si Trevor na siya iyon. Sinabihan siya ni Petra na ilapag na ang bag, kaya umatras siya habang naglalakad at iniwan ang bag malapit sa entrada. Pagkatapos nito, ipinasyal ni Petra si Trevor sa buong lugar, na may napakaraming silid. Sinamantala ng sanggol ang pagkakataon upang itulak ang bag pababa at makatakas. Nang bumalik ang dalawa sa pinanggalingan, nakita ni Trevor ang bote ng sanggol na gumugulong sa sahig, habang ipinapaliwanag ni Petra ang mga patakaran at pinaaalalahanan siyang bawal magdala ng kahit anong bisita. Gumagapang naman ang sanggol sa likuran niya. Mabuti na lamang at wala na ang sanggol nang siya'y lumingon. Pagkatapos nito, ipinakita pa ni Petra ang natitirang mamasilid at itinago ni Trevor ang bote ng sanggol sa loob na isang plorera, kunwari hinahangaan lamang niya ang mga likhang sining. Nang sa wakas ay makita niya ang sanggol, itinago niya ito sa loob ng basurahan bago pa ito makita ni Petra. Nagtaka si Trevor kung kailan niya malalaman kung natanggap ba siya sa trabaho. At sinabi ni Petra na nagsimula na ito 15 minuto na ang nakalipas. Iniwan niya kay Trevor ang kanyang calling card at ang fob, at pinaalalahanan siyang wag itong mawawala dahil walang ekstrang kopya. Nakabakasyon ang buong staff kaya walang inaasahang daraping habang bakasyon. Pag-alis ni Petra, sinarge ni Trevor ang kanyang telepono at nakakita ng isang kakaibang remote control. Nang pindutin niya ang mga boton, gumalaw ang rebulto sa balkonahe. Sa sandaling iyon, gumawa ng ingay ang sanggol at saka lamang naalala ni Trevor na ilabas ito. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono, kaya muli niyang inilagay ang sanggol sa basurahan at binigyan ito ng kitchen timer bilang laruan. Sinagot ni Trevor ang tawag mula sa pulis na nagsabing handa na silang kunin ang sanggol. Ngunit dahil lumipat na si Trevor sa bagong tirahan, kailangan na niyang makipag-ugnayan sa pulisya ng London. Nangako ang opisyal na ipapasa niya ang mga detalye sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, tiningnan ni Trevor ang sanggol at napagtanto niyang kailangan na itong palitan. Hinanap niya ang buong apartment at nagpasya siyang gumamit ng isang mamahaling shawl bilang pansamantalang lampin. Pinaliguan niya ang sanggol at itinali ang shawl gamit ang mga paperclip. Inilagay ni Trevor ang maruming lampin sa isang plastic bag at iniwan ito sa balkonahe. Pagkatapos nito, kinuha niya ang bote mula sa plorera upang pakainin ang bata, ngunit mabilis na naubos ang gatas. Dinala niya ang sanggol sa supermarket upang bumili ng mas maraming gatas at pagkain ng sanggol, ngunit kailangan niyang malaman ang timbang ng bata para makapili ng tamang garapon. Sa huli, tinimbang ni Trevor ang sanggol gamit ang timbangan ng mga gulay sa tindahan. Sa paglabas nila, napagtanto niyang hindi niya kayang buhatin ang lahat kaya kinuha niya ang shopping cart. Pagkatapos nilang umalis sa tindahan, nakatanggap si Trevor ng tawag mula kay Georgia na nagtatrabaho sa social services ng London. Sinabi ng pulis sa kanya ang sitwasyon kaya kukunin niya ang sanggol kinabukasan ng hapon. Matapos ang hapunan, muling dumumi ang sanggol at kinailangan ni Trevor na gumamit pa ng mas maraming shawl upang palitan ito. Nang oras na para matulog, inilagay ni Trevor ang sanggol sa loob ng basket. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Trevor dahil sa pag-iyak ng sanggol. Sinubukan niya ang iba't ibang paraan upang patulugin ito muli, tulad ng pagkanta at pagtalon sa kama, ngunit walang gumana. Sa huli, dumighay ang sanggol at doon lamang ito kumalma. Ibinalik ni Trevor ang sanggol sa basket, ngunit muling umiyak ang bata.
Naghahanap si Trevor ng maaaring gamitin at nakakita ng isang bote ng champagne. Binuksan niya ito at ibinigay ang tapon sa sanggol upang nguyain na agad namang nakapagpatulog sa bata. Kinabukasan ng umaga, nagising si Trevor nang iluwa ng sanggol ang tapon at muling umiyak. Panahon na ulit upang palitan ang bata, ngunit isa na lamang ang natitirang shawl. Umorder si Trevor ng mga lampin online at itinapon ang lahat ng maruriming shawl sa balkonahe. Pagkatapos nito, sinubukan ni Trevor na mag-almusal ng payapa, ngunit naistorbo ito ng tunog ng kitchen timer. Natuklasan niyang sinusubukan ng sanggol na umakyat sa hagdan, kaya dali-dali siyang tumakbo upang pigilan ito. Nang dumating ang delivery guy, iniwan ni Trevor ang sanggol sa sahig at nagmadaling pumunta sa doorbell system, ngunit hindi niya alam kung aling baton ang pipindutin. Umalis ang delivery guy, kaya tumakbo si Trevor palabas ng gusali at nahabol ito sa tamang oras upang makuha ang kanyang order. Pagbalik niya sa elevator, laking gulat niya na mapagtantong na iwan niya ang fob sa loob ng penthouse. Habang nagsisimulang umakyat sa hagdan ang sanggol, naalala ni Trevor na may fob din ang tagalinis, kaya hinanap niya ang contact list sa reception desk. Gusto niyang tawagan ang tagalinis, ngunit naiwan din niya ang kanyang telepono sa apartment. Sa sandaling iyon, may pumasok na tenant na nagngangalang Lionel sa gusali at nakihiram si Trevor ng telepono